Pagsabi raw ng katotohanan, yan naman ang Christmas wish ni Pangulong Noynoy Aquino para kay dating Pangulong Gloria Arroyo. May sarili namang wish ngayong Pasko si Congresswoman Arroyo ang makapagbakasyon sa kanyang bahay sa La Vista. Saksi si Michael Fahatin. Siguro tama po yung talumpati kong hinanda ngayon hindi masyadong palaban dahil angkop sa Christmas na kasuotan po yung kakaiba talaga. Kung ikukumpara ang talumpati niya sa First National Criminal Justice kahapon, di naringgan ng patotsyada ang Pangulo sa talumpati niya sa Christmas party ng pulong-pulungan. Halata ring nasa mood ang Pangulo sa question and answer portion. Seryoso munang sagot ng tanungin kung ano ang wish niya para sa sarili. Of course, if I can maintain the goodwill and the support that the people have been giving me, that is really such a tremendous gift and I hope to be deserving of the same. Bagay na tila sinasalamin naman daw ng pinakabagong survey ng Pulse Asia. Nasa 72% o mahigit 7 sa bawat 10 Pilipino approve sa trabaho ni Pangulong Aquino. Di nalalayo dyan ang kanyang trust ratings na nasa 74%. Batay rin sa survey. Kung alam naman ng taong bayan yung problema ang hinaharap natin, I've always tried to be honest with everybody, tell them the bad and the good news at the same time. The approval and trust rating comes from the fact that I think I am speaking for and really trying to realize the dreams of the vast majority of the populace. Sunod na tinanong sa Pangulo, ano ang Christmas wish niya para kina Chief Justice Renato Corona at dating Pangulong Gloria Arroyo. For the Chief Justice, and with all due respect, perhaps he can revisit the oath that we all in government have to undertake and remember exactly to whom he made the promise to and what was promised. And in terms of Mrs. Arroyo, she was given an opportunity to lead our country for 9.5 years. I was in the opposition. I don't think she led us properly. Time is still present. Perhaps she can rectify what has been done. Ang Christmas wish naman daw ni Arroyo, ayon sa kaalyadong si Quezon Representative Danilo Suarez, ay makapagbakasyon sa kanyang bahay sa La Vista. Kaya hihilingin daw nila ito sa korte. Pero sa ngayon, handa na raw ang dating Pangulo na malipat siya sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Bukod sa nakakatayo na, nakakain na rin daw siya ng solid food tulad ng pananghalian kanina na bangus at kanin. Kanina po ay nakakain siya ng konting solid food. Ano lang naman po, konting boiled rice at saka konting isda para daw madaling matunaw. Posibleng via air travel ang paglilipat sa dating Pangulo. Pero kung bailan, sa ambulansya raw siya isasakay. Tinatapos na rin ang mga minor repair sa banyo ng paglilipatang suite ni Arroyo. Habang sa Huwebes naman, darating ang push button na kamang in-order pa para sa kanya. Michael Padre Nginyong, saksi! Nakasigawan naman ang abogado ng pamilya Arroyo at ilang kritiko ng dating Pangulo sa isang forum. Saksi si JP Soriano. We must adhere to the force of law, not the law of force. Nauwi sa sagutan ang paghaharap kanina sa isang forum ng abogado ng pamilya Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio at the Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sinabi kasi ni Tino na kung malakas naman daw ang pangangatawan ni Arroyo, dapat wala raw special treatment sa kanya. It will only be warranted kung talagang merong serious medical condition. Pero kung wala, dapat dalhin sa presinto. Maya-maya pa, iginiititin nyo na huwag daw dapat ipagpilitan ng mga abogado ni Arroyo na sundin ang rule of law dahil mismong ang dating Pangulo umano ang lumabag sa batas. Dito na tumaas ang boses ni Topacio. So we cannot invoke rights as regards the former president because you think she violated rights under the Constitution. I think I heard you right. That's a disgrace. As I said, do not pontificate on rights. Sa parehong forum, ipinarating ng kanyang kampo na nalungkot daw si Congresswoman Arroyo sa mga patutsada ni Pangulong Noynoy Aquino sa National Criminal Justice Summit kahapon. Sabi raw ni Arroyo, huwag daw personalin ang mga desisyon ng Korte Suprema. Ang ating Pangulo, with all due respect, ay walang modo sapagkat hindi na niya pinili yung oras at lugar ng paggawa niya ng ganon. Dinipensahan din ng tagapagsalita ni Arroyo ang pagtalaga noon kay Renato Corona bilang punong mahistrado ng Korte Suprema. Si Chief Justice Corona po, hindi siya midnight appointment. Nag-appoint po ang dating Pangulo ng mga tao within the allowed period. To the rescue naman sa Pangulo ang mga kaalyado niya sa Black and White Movement. Sasabi lang ng katotohanan ng Presidente. Better face-to-face than behind the back. Una nang iginiit ng palasyo na hindi raw personal
ang pambabatikos ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa ibang balita, kinuwestiyon ng mga senador ang pagpapautang ng dalawang bangko ng gobyerno sa isang kumpanya noong administrasyong Arroyo. Ang pera ay ginamit daw ng dayuhang kumpanya para mabili ang shares ng MRT. Nakalaunay binili muli ng pamahalaan. Saksi si Cara David. Paano nakautang ng $180 million sa gobyerno ang isang kumpanya na $2 lamang ang kapital? Ito ang tanong na ibinato kanina ng mga senador sa mga dating opisyal ng Development Bank of the Philippines o DBP at Land Bank of the Philippines noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Noong 2008 kasi, pinautang ng DBP at Land Bank ang Global Air Services o GAS ng $180 million para makabili ito ng shares ng MRT. Nang makabili na ang GAS ng shares, binenta pabalik sa gobyerno ang shares ng MRT. Hinala ng ilang senador, may kubita mula sa transaksyon ito. Kung bibili ako ng shares, didiretso lang ako sa iyo. Idadaan mo pa sa Belsky, dadaan mo pa sa gas. Bakit ganun? Oo, hindi sila kikita. Tawa yan. Paniwala ni Senador Sergio Osmeña, ang may-ari ng gas ay si Roberto Ongpin, kilalang malapit na kaibigan ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Pero wala sa mga resource person kanina ang makapagkumpirma nito. We didn't see Ongpin's companies there. No? We did not see Ongpin's company's involvement in the transaction. Sa pagtatanong ni Senate President Juan Ponce Enrile, napag-alamang ang kumpanyang gas ay nakarehistro sa British Virgin Islands. At dahil dayuhang kumpanya, ayon kay Enrile, mahihirapan daw ang Senadong buksan ang book of accounts nito. I'm talking about gas. Was it an newly organized company? It was organized in 2005. 2005. What was its capitalization? $2. $2. But, and you lent and you lent how much to a $2 corporation? We lent 180 million. Is that a regular thing? The 180 million ang nautang pero $2 lang ang paid up capital. Well, all SPVs are minimally capitalized. Nanindigan naman si dating Finance Secretary Margarito Teves na pabor sa gobyerno ang kanilang pagpapautang sa gas. Si Teves ay ex-officio chairman ng Land Bank at Finance Secretary nang aprubahan ang loan ng gas. Nalulugi na raw kasi ang gobyerno sa pagbabayad ng interes sa MRT, kaya nagdesisyon noon ang Administrasyong Arroyo na i-buy out ang kontrata sa halagang $1 billion. Ang problema, wala silang makuhang authorization mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong mga panahong iyon. Kaya gumamit na lang sila ng korporasyon na pauutangin at gagamiting selling agent. Hindi tayo nadihado kasi kung wala itong agreement ito, nagbabayad tayong every year hanggang 2025 ng 15%. Ngayon, dito sa consensual unwind agreement na binanggit namin, naging 12.5% na lang. Bukod sa $180 million loan, tinalakay din kanina ang 660 million peso loan na ibinigay ng DBP sa Delta Ventures Incorporated na pag-aari ni Ongpin. Pinaghihinalaan ding maanumalya umano ang transaksyon ito na nauwi sa pagpapakamatay ng isang abogado ng DBP na si Attorney Benjamin Pingpin. Tinalakay sa executive session ng isyung ito bilang respeto sa nagluluksang pamilya ng namayapang empleyado ng DBP. Hindi nakarating sa pagdinig ngayong araw si Ongpin. Nagpadala siya ng liham sa Senado, golden wedding anniversary daw nila ng kanyang asawa at kasalukuyang nasa London. Itinakda ang susunod na pagdinig sa December 13. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. At sa Barangay Saksi, sinubukan ng GMA News na dumaan sa ilan sa 33 Christmas lanes na bubuksan ng MMDA para sa mga motoristang umiiwas sa mabigat na trapiko ngayong Kapaskuhan. At live mula sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, sa ganitong 10 oras nga ng gabi ay ngayon pa lamang natin nakikitang humuhupa ang napakabigat na daloy ng trapiko na ating sinuong na kabilang dyan ang Christmas lane na tinagurian ng MMDA. At bilang panimula, tanungin nga natin ang mga traffic enforcers na naka-duty pa rin hanggang sa mga oras ito. Sir, gano'n na ba katindi ang mga traffic sa mga panahong ito? Atong sir, pagpasok natin sa Christmas Eve na Christmas season, talagang aasahan talaga po natin na
dadali talaga ang traffic dahil po sa mga commuters natin at napupunta sa mga mall. Ito ba mga Christmas lanes ng MMDA nakakatulong kaya para medyo ma-decongest yung mga kalye natin? Talaga sir, makakatulong sa atin yung Christmas lane na pinatupad ni Chairman dahil po ito yung mga alternatibong ruta na para papunta sa mga ibang ruta na pupunta nila. Vicky, sinubukan natin yung Christmas lane mula sa kanto ng EDSA at West Avenue dito sa Quezon City papunta sa kanto ng Maceda at Espanya sa Maynila. Mas mabilis nga ba? Tunghayan natin ito. Sa mga panahong ito, talaga namang napakatindi ng traffic kahit saan. Kaya naman hinikayat ng MMDA mga motorista na gamitin ang mga mabuhay o Christmas lanes. Ang tanong, mas mabilis nga ba kapag doon tayo dumaan? Subukan natin. "5:30 ng hapon o simula ng rush hour ng simulan namin ng biyahe mula sa kanto ng West Avenue at EDSA. Alinsunod sa Christmas Lane, kumanan kami sa Del Monte Avenue. Maganda nga sana sa traffic kung sa volume ng sasakyan ang pag-uusapan. Ang problema, may mga under construction sa ruta. Tulad na lamang ng pagkukumpuni ng Maynilad sa mismong kanto ng Del Monte at Roosevelt na nakakapagpabagal ng traffic. Matapos ito'y katamtaman ng aming naging takbo, pagkaliwa ng Santo Domingo, hanggang kumanan sa NS Amoranto, kaliwa ng Tuason at kanan ng Maria Clara. Pero maya-maya pa, ito na naman ang naging problema. Under construction at isinarado ang bahagi ng kalsada. Matapos ito'y narating namin ang finish line ng aming eksperimento. Okay, narito na tayo sa kanto ng Espanya at Maceda. Nanggaling tayo ng West Avenue. Ginamit natin yung mabuhay lanes ng MMDA. At ang ating travel time, 42 minutes. Daong alas 8 ng gabi, dinaanan namin ang karaniwang ruta mula naman EDSA patungo sa parehong destinasyon. Ito yung diretsyo ng Quezon Avenue patungong Espanya. Ngayon naman ay pupunta tayo sa parehong lugar sa kanto ng Espanya at Maceda, pero hindi tayo dadaan sa Christmas Lane kundi sa karaniwang ruta dito sa Quezon Avenue. Ito yung pinaiiwasan ng MMDA dahil may ginagawang underpass dito sa kanto ng Quezon Ave at Araneta at tulad ng nakikita ninyo, napakabigat ng daloy ng trapiko dito. Pero malaking bagay yung mga Christmas Lane na tinatawag ng MMDA, yung mga alternate route para umiwas dito. Sir, malaking bagay yun sir. Medyo kung wala yun, mas grabing traffic pa siguro dyan. Bukod sa bagong talagang Christmas lanes, buhay pa rin ang mga dati ng lanes tulad ng mga dati ng alternatibo sa EDSA. Dadaan yan sa MacArthur Highway, tatago sa Samson Road, C4 Letre, R10, A. Bonifacio at Rojas Boulevard. Ang entry at exit point niyan sa Norte Monumento, NLEX at ang bahagi ng Mindanao Avenue. Ang entry at exit point naman sa Timog ay ang Coastal Road at ang South Luzon Expressway. Ang EDSA kasi nagtatraffic naman dahil sa mga mall sa kahabaan nito at dahil sa mga patungo sa Tianguia sa Green Hills at sa patungo sa Baclaran sa Parañaque. Dito po sa parating na Kapaskuhan, kung matraffic kayo sa EDSA, huwag kayong mag-alala at sundan nyo lang yung aming mga road signs and makakarating kayo from north to south and from south to north nang hindi ka dadaan ng EDSA. At balikan natin, Vicky, yung sinasabi nating experiment kanina, no? Yung kanto ng Araneta Avenue at Quezon Avenue na napakatindi ng traffic. Pag matindi ho talaga traffic, gaano katagal bago tayo makatawid doon? Mga 30 minutes sir o higit pa. Umaabot talaga ng ganon pag matindi yung traffic? Opo sir, dahil po sa ginagawang underpass po ng Quezon Avenue, Araneta. At isa pa po yung commuters na bigla na lang tumatawid. Sila po yung puputol bigla ng daloy ng trapiko. So kung yung kantong yun lang aabutin ng 30 minutes o higit, mukhang mas okay nga naman yung 42 minutes na biyahe sa mabuhay lanes ng MMDA. At live mula sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Ilang nasagip na asong ginagamit sa dog fight sa Cavite, pinatulong na lamang dahil sa malalang kondisyon. Sa showbiz saksi, Annabel Rama, nag-init ang ulo ng makaharap sa pagdinig ang nagdedemanda ng si Nadia Montenegro. Sa sports saksi, sunboarding sa natatanging disyerto sa Pilipinas, nauuso na rin. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.